Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 13 katao na biktima ng human trafficking nasagip sa Palawan. Members ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control projects pinangalanan na ng Malacanang. No permit, no rally policy ipinatupad ng Philippine National Police. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasagip ng Department of Migrant Workers o DMW katuwang ang Philippine National Police Maritime Group ang 13 individual na biktima ng large-scale illegal recruitment at attempted human trafficking sa Sitio Kadawan, Barangay Taburi, Rizal, Palawan. Arestado din sa operasyon ang 3 suspect na bigong makapagpakita ng dokumento ng mga biktima. Napag-alamang magtatrabaho sanang mga ito sa mga crypto scam hubs sa mga kalapit na bansa sa Southeast Asia kapalit ang sahod na $800 to $1,000. Ilalabas sana ang mga biktima sa isang backdoor exit o illegal na ruta sa Palawan na malinaw na paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Ang mga naarestong suspect at mga biktima ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Puerto Princesa City Police Office para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Pinangalanan na ng Malacanang sa bisa ng Executive Order No. 94 ang mga ngasiwa sa Independent Commission for Infrastructures o ICI na siya ring mag-iimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects sa bansa. Sa press briefing ngayong araw, tinukoy ni Palace Press Officer Claire Castro na inappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo bilang mga miyembro ng ICI. Itinalaga naman bilang ICI Special Advisor si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon pa kay Castro, iaanunsyo sa mga susunod na araw ang ICI Chairperson na siyang mangunguna sa komisyon. Anya, ang naging basihan ng pagpili sa mga ito ay dahil wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Magsisimula na din agad ang investigasyon ng komisyon matapos ang pagkakaluklok ng mga ito sa pwesto. Nagpatupad ng no permit, no rally policy ang Philippine National Police o PNP kasunod ng mga malawakang protesta laban sa korupsyon sa bansa. Ito ang pagdidiin ni Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kinakailangan muna ng mga organizers na makakuha ng permit at makipag-coordinate sa pulisya bago ang gagawing protesta sa anumang lugar sa bansa. Pinaalala din nito na hindi pwedeng magprotesta sa EDSA Shrine at People Power Monument kahit na may permit dahil hindi ito Freedom Park. Samantala, naniniwala naman ang PNP na hindi aabot sa bayolenteng pamamaraan ng mga kilos protesta sa bansa na nasaksihan sa Nepal at Indonesia. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.